Bayan Good News, ibababa na ang interest rate sa mga loans sa Social Security System. Alinsunod ito sa hakbang ng Marcos Jr. Administration para matulungan ang mga miyembro ng SSS. Samantala, pag-aaralang muli ng palasyo ang pagpapatupad ng taas sahod sa bawat rehiyon sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Dahil hindi sapat ang kinikita, kinailangan ni Raymond na mag-loan sa SSS sa ilalim ng salary loan scheme. Pero naging hamon sa kanya ang pagbabayad dahil sa 10% na interest nito. Medyo kahit papaano, medyo nabawasan ng konti yung dapat mapaamin na, no? Nabawasan ng konti para may dagdag doon sa interest na yon. Kaya para ibsan ang hinaing na yan ni Raymond at iba pang SSS members, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-anunsyo na simula Hulyo, bababa ang interest rate ng salary loans sa 8% at 7% naman sa calamity loans na kapwa dati ay nasa 10%. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin ang SSS sa ilang financial institution upang pag-aralan ang pagkakaroon ng microcredit loan facility. Layunin naman ito na matugunan ang agarang pinansyal na pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Ang mga programa ito ng SSS ay hindi lamang para sa mga manggagawang narito sa Pilipinas, kundi ang mga miyembrong nasa ibang bansa. Giit ng palasyo na ang hakbang na ito ng pamahalaan ay para maibsan kahit papaano ang iniinda ng mga miyembro ng SSS. Ang nais po kasi ng Pangulo sa programang ito ay magkaroon po talaga ng poverty reduction. Kapag ka po nalaman natin na yung interest po ay bababa para sa mga kababayan natin na may kasalukuyang utang sa SSS, maganda pong balita yan. Para po kahit po yung kanilang kinikita o yung kanilang konting savings para maibayad ay mababawasan yung kanilang pagbabayad sa kanilang mga utang dahil liliit po ang interest. So, yun po yung nais ng ating Pangulo. Para kahit paano, kakatulong din sa amin yun na nababawasan yung kaltas sa amin. Simula naman sa Setyembre, ilulunsad ang Expanded Pension Loan Program ng SSS para sa surviving spouse pensioners. Sa ilalim nito, maaari nang makautang ang mga naiwang asawa ng mga yumaong pensioner ng hanggang 150,000 pesos. Sa hirit naman na taas sahod, iginiit ng palasyo na tinugunan ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa bawat rehiyon at naipatupad naman daw ang taas sahod. At gaya ng sinabi ng Pangulo, pag-aaralan daw itong muli para maipatupad sa susunod na taon. Sinabi rin ng palasyo na kailangang malaman ng panig ng lahat ng stakeholders kaugnay ng isinusulong ng mga mambabatas na masertipikahan ng Pangulo as urgent ang wage hike bill. Lahat ng stakeholders dapat po makausap, malaman ano po yung maaaring magandang idulot, positibo, negatibo. So lahat po ng stakeholders kailangan kausapin kung kakayanin din po ba ng mga employers at kung ano yung nararapat sa mga manggagawa. So sa ngayon po ay dapat pag-usapan lahat-lahat po yan. Pero kung ano po yung makakaya ng Pangulo sa kanyang pag-uutos, katulad ng sinabi po natin, sa pamamagitan po ng DOLE, ibibigay po natin sa mamamayan. Hindi nga lang po siguro ganon kalaki katulad ng hinihingi ng iba mga kababayan natin. But at least po, gumagawa po ang Pangulo sa abot na makakaya na maibibigay para sa taong bayan at mga manggagawa. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.